Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong 7K medical allowance. So ito po yung may kaugnayan pa rin po dito sa ibinabang DepEd order na kung saan naglalaman po ito ng guidelines para po sa ating 7K na medical allowance. So may nagtatanong po kasi yan ang mga nababasa po natin sa iba't ibang mga posts sa Facebook, sa YouTube, kung talaga bang ang ating medical allowance ay cash or HMO, or pwede rin ba itong maging cash. Ayan. So, nabasa po natin doon sa part po ng DepEd order. Mayroon doon nakalagay na pwedeng maging cash ang 7K allowance, pero may mga condition po na pagbabasihan po mga kamaestro. Ibig sabihin, hindi para sa lahat. Ayan. So, alamin po natin paano ba natin ma-convert into cash itong ating 7K medical allowance. Pero sa majority po, based po sa DepEd order, talagang ito po ay matatanggap natin na HMO type, po mga kamaestro. So meron lang po mga exemption. Ayan, ito po 'yon. Ayan, makita niyo po 'yan sa 4.2 ng DepEd order. Nakalagay diyan, cash form payment or cash form for payment of medical expenses. Ayan. 4.2.1 nakalagay dyan, this option shall be granted to personnel who fall under one of the three conditions set by the DBM circular or the Department of Budget Management circular. So kailangan po ay pasok po kayo dito sa tatlong ito, po mga kamaestro. Ayan, kung wala po kayo dyan, ibig sabihin talagang HMO po ang makukuha po natin na medical allowance. So una po, their localities or communities are identified as GIDA or GIDA as certified by the head of agency. Yan po yung pinakaunang basihan para ikaw ay ma-consider or para ma-consider mo na cash ang yung pong medical allowance. Pangalawa naman po, their localities have no adequate HMO branch or office of a licensed HMO company as certified by the head of agency. So yan, kung walang branch po sa inyo ng HMO provider, so pwede po kayong makatanggap ng medical allowance na cash. And ang pangatlo po ay application of the personnel concerned in the acquiring HMO coverage has been denied by an HMO company. So yan po yung tatlo, yan lamang po yung tatlong factors ang pwede pong makonsider para po maging cash ang inyong pong medical allowance po. Pag hindi tayo dito pasok, ibig sabihin HMO po talaga ang ating matatanggap. Okay? Ayan. Then ito naman po yung mga process na susundin. Ayan, di ko na po yan isa-isahin. Nasa DepEd order naman po yan. Ayan po. Yan po yung mga prosesong dapat na gawin para makapag-avail po tayo nitong cash na medical allowance na batay po doon sa tatlong mga binasa natin na mga dahilan po mga kamaestro. Okay? Then ito po yung kailangan nyong i-submit, if ever pasok po kayo dun sa tatlong yon, ito po yung mga dapat yung i-submit para po kayo maka-avail ng cash na medical allowance. So yung una, sign individual cash claim form. Ayan, nasa Annex B po yan, itong DepEd order. Andun po yan makikita, Annex B. Then yung pangalawa, certification of GIDA or certification of no adequate HMO branch or office or proof of denial from any HMO including but not limited to letter or electronic mail. Alright, so yan po yung mga kailangan nyo pong i-submit if ever po kayo ay pasok doon sa tatlong nabanggit po natin kanina para po kayo ay makapag-avail nitong cash na 7K medical allowance. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!